kapatid sa Seventh-day Adventist na nagkunwaring mangungumpisal pero ang pakay niya ay makipagdebate sa pare. Isang pari daw na hindi nakasagot, ano? Hindi audition nasagot. Without saying without saying anything. Ano pong nangyari doon? Doon si Father kasi, sabi niya, just pray and leave. Oh, ganun siya. Sinabi, Bakit? Sa kanyang pagka-anti-Catholic, siya ay naging Catholic. I'm very anti-Catholic in secret. So, to the point that I know I shared this also in my previous, I shared this in my previous interviews. Very, comment na story na shinare ko to the point na I would pretend to go to confession para makipag-debate lang sa priest. Parang bakit ito yung mga tinuturo ng mga ng mga Katoliko. Welcome natin si Attorney Bimbim sa Banal. Ito'y napanayam na ni Attorney Maruel Liasos at ni Bro Adrian Milag, isang devoted noon na Seventh-day Adventist. Alam naman natin na yung mga pastor ng Seventh-day Adventist ay ginagawa talaga nila ang mga matinding propaganda laban sa simbahang Katoliko na ating sinagot na mga kapatid. Yung fake na bishop na ipinakilalang obispo, yung fake na tiara, yung fake na kasulatan. Kaya itong isang abogado na Seventh-day Adventist gusto talagang makipagdebate sa pari. Pero bakit kaya naging Katoliko siya? Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na maghikayat sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay. At kung bago lang kayo, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at mag-comment mga kapatid. At habang nag-live tayo, pwede din kayong makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng super chat sa YouTube. At malaking tulong ang inyong suporta para sa ating channel sa propagation mga kapatid. Welcome at tunghayan natin itong istorya ng buhay ni Attorney Bimbim sa Banal kung bakit itong isang napaka-antay na Katoliko. Alam niyo naman kung bakit antay na Katoliko. Ang Seventh-day Adventist gumagawa talaga ng propaganda. Isang peking obispo, kung balikan natin, pinakilalang obispo. ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Sa mga di alam mga kapatid, lalo na sa mga inosente,
kung isang pastor ng Seventh-day Adventist gaya nito na nagsasabi, bishop ng Catholic. Pero pag susuriin, hindi pala, ano ang palusot na nila kung balikan natin? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Oh, actor para yon, hindi bishop, no? Pero alam niyo naman. Kaya di tayo magtaka na yung ibang mga inosente devoted na Seventh-day Adventist tulad dito, balak talagang makipagdebate ng pare. Alaman ni attorney yung day ba kasi parang nakipag-usap po na sa mga pare. And then nag-observe kasi sabi mo nag-misa kuno kayo. Yung pala parang ino-observe nyo talaga. But when was the day yung talagang finally na sinabi nyong mukhang dito? Pero Father Hans, bago magtuloy yan din, nabanggit kayo na may isang pari daw na hindi nakasagot, ano? Hindi siya nasagot. Without saying anything. Ano pong nangyari doon? Anong tawag doon? Si Father kasi, sabi niya, just pray and leave. Ganun siya. Sinabi ni Kasi Father? yun, gutom na yun. Just I'm very anti-Catholic in secret. So, to the point that I know I shared this also in my previous, I shared this in my previous interviews. Very, common to na story na shinare ko, to the point na I would pretend to go to confession para makipag-debate lang sa priest. Yung parang, So, interview ito ni Bro Adrian Milag. At huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Bro Adrian Milag. Dami kayong matutunan mga kapatid. Ngayon, tunghayan natin mga kapatid ang interview. Siguro ilan sa inyo nakapanood na nito ni ang kapatid Adrian Milag kay Attorney Bimbim Sabanal, isang napaka-devoted na Seventh-day Adventist noon. Pero bakit ba siya'y ganap na naging kaanib sa simbahang Katoliko? Tunghayan natin. Napakaganda ng ating magiging talakayan sa ating magiging guest share for today. At I'm sure sobrang kayong mabibless at ma-inspire for another conversion story. Ang kanyang buhay ngayon ay talagang magbibigay inspirasyon sa ating lahat at magpalalim sa pananampalatayang Katoliko. At mga ka-faith, make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives dahil sobra silang ma-inspire dito sa ating guest for today. So ang ating panauhin ay isang abogada at personal development coach na nagtuturo sa mga aspiring beauty queens para manalo sa mga pageant. Ngunit higit pa rito siya ay isang... At bago natin ituloy, huwag din niyong kalimutan na magsuporta at mag-subscribe sa channel sa mga kasama natin, lalo na ni Ka Bornok. Okay, tuloy natin itong introduction ni Bro Adrian Milag kay Attorney Bimbim Sabanal. Ang taong naglakbay mula sa pagiging isang tapat na Adventist patungo sa pagbabalik loob sa simbahang Katoliko. Ang kanyang kwento ng conversion ay puno ng mga aral at inspirasyon na tiyak na makakatulong sa ating lahat na lalong maunawaan at ma-appreciate ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. So mga ka-faith, pinagmamalaki nating ipakilala ang ating panauhin, si Attorney Bembem Sabanal. I'm sure sobra ka ma-inspire sa kanyang story for today. So, mga ka-faith, please all welcome Attorney Bembem Sabanal. Ayan. hi! Brother Hello A, sasabihin ko lang, yung yung tungkol sa beauty queens, mukhang matagal-tagal na tayong hindi gawa nun. But, nagko-coach tayo para sa mga TV at mga radio commercials. Wow. Yan. Yun yung bago. For quite some time na rin. So, tama, no? Gusto niya makipagdebate sa pare dahil lalo na paraging na pakinggan niya yung mga propaganda ng mga ngaral at pastor ng Seventh-day Adventist na yung gawa-gawang tiara nila na merong nakalagay daw sa tiara na Vicarious Filii, pero inaamin naman na gawa-gawa pala ng kanilang Seventh-day Adventist na mga ngaral. So, imbinto lang.
Pero ito talaga ang katibayan, mga kapatid. Kung bukas lang sa paghahanap ng katotohanan, tulad ni Attorney Bimbim Savanal na gustong makipagdebate sa pare, ngunit naging Katoliko. Yung para sa mga regional languages. Ayan. Kasi ako ay isang Bisaya at ako ay isang Ilongga din. Hi everyone! Good evening! Maraming Aba, Bisaya pala ito si Attorney Savanal, ha? Magkaintindihan tayo. Bisayang Bisaya, saan kaya to? Pero Ilonggo din, magkaintindihan kayo ni Kabornok diyan. At ni Dr. Jose Gonzalo Diching kasama natin, no? Ilonggo 'yon. Okay, tuloy natin. salamat po, attorney, sa pagpapaunlak mo sa invitasyon na to dahil ayun nga, sa dami mo nang ginagawa, di ba, ang dami mo mga racket, pero nandito ka pa rin para mag-inspire sa ating mga ka-faith para i-share ang naging buhay mo, ang naging journey mo pabalik ng simbahang Katoliko. Yes, of course, Brother A. So anything to invigorate, alam mo yun, revitalize yung journey sa isang pagiging Katoliko. Any opportunity to inspire, Yes. lalo na yung mga cradle Catholics, I will really grab it. Kasi I believe na ano natin yun assignment natin yun, na sinabi talaga ni Lord na mag-evangelize saglit tayo. You have to really share. We have to share our journey, share what it is that we have learned sa pag-journey natin with Him. Sa ating mga viewers for today, so okay lang ba? Batiin muna natin sila, attorney. Ayan, sa mga nakikinig yes. Of course. I said, good evening everyone kanina. I'm gonna say it again. Magandang gabi po sa inyong lahat. And I really hope that I get to share something that's going to be useful and inspirational para din sa inyong faith journey. Yeah. Ayan. Actually, bigyan ko lang yung background, mga faith. Ang tagal ko nang napanood yung naging story ni attorney nun. Kaso nung mga panahon na yun, parang nakikita ko parang medyo busy siya, ganyan. Kaya medyo nahihiya akong invite siya. Pero itong mga nakarang buwan, meron akong... Actually, hindi ako mahilig sa mga teleserye, ganyan. Pero may napanood ko yung sa GMA. Very interesting yung palabas, ganyan. Nitong nakarang araw, bigla ako nagulat. Parang sabi ko, parang kamukha to ni, yung dating Adventist, ganyan. Tapos nung binerify ko, so siya nga yun. Kaya, yun, naalala kita, attorney. Kaya, in-invite kita ngayon. Sabi ko, hindi ko napalit ito opportunity. May time na, no? Kasi ibig sabihin, may time na siya kasi. Nag-guess na. Nag-ano na nga nag-TV na. Ibig sabihin, may time. Ayan, nandito ka ngayon, attorney. So maraming salamat. Thank you for the invitation. Usapan natin yan, spill the tea. Kung sino nga bang pumatay kay Gustavo, di ba? The royalties of public and private transportation industries in the Philippines. Paano nalang iikot ang kalakalan ng buong bansa kung wala ang pamilya ninyo? A crisis in the Royales household is going to wreak havoc in this country's economy. And that is why I am turning your case into my personal advocacy. Oh dear, we don't care. So please cut the crap. Paano mo ipapanalo yung kaso namin? Young lady, I have other rich clients enough to feed me for 3 lifetimes. Kung gusto mong isingit ko ang kaso ng pamilya niyo in my very tight schedule, don't ever interrupt me while I'm talking. Understand? Based on Article 919 of the Civil Code of the Philippines, mayroong 8 grounds ang itinalaga ang batas for an heir to lose his right to his inheritance. At ang pinakamagandang ground ay ang una na pwede nating gamitin. Which is? Kapag ang isang tagapagmana ay napatunayang nagtangka sa buhay ng nagpamana sa kanya at kung sino man sa mga pamilya nito, automatic mababawi sa kanya ang kung anumang ipinamana sa kanya. There you go.
That sounds like Napo yan, Dad. While it's good to know na meron naman palang provision ng batas that works in our favor, ang tanong, what are the solid steps that we're taking to take advantage of it? That's a valid point. If we're taking that route, you better give me strong armories upang samahan kayo sa legal battle na gusto nyo mapanalunan natin. I've handled several cases like this. Kayang-kayang mapatanggalan ng mana ang kapatid ninyo sa labas. Mas maiging maghulaan ng mga audience. Pero sige, magbibigay ako ng ano. Hindi pwede magbigay ng clue. Grabe. So, Bakit attorney, sino ba yung pinagdududahan mo doon, Brother A? si yung B? Kasi yung isang anak, yung youngest na Parang anak. siya yung mas parang guilty ganyan. Pero syempre minsan sa ganyang palabas, magugulat ka, hindi mo na-expect siya pala yung... Yes, hindi mo alam. Correct. Pwedeng iba. O kayong Kaya, patuloy na magsubaybay, Brother A. Continue watching. Tama. At ano ang talagang papel mo doon, attorney? Di ba? Ayun na nga. Attorney pa rin. So, sa mga first time na nakita ka ngayon at napanood ngayon, attorney, sino nga ba si Attorney Bembem Sabanal? Ayan. Ako ay isang Ilongga at Bisaya. Like I mentioned earlier, lumaki po ako sa Mindanao, sa Dipolog City. Dipolog pala ito, ha? Malapit sa Osamis. Kabilang sa ecclesiastical province namin. Ang ecclesiastical province namin ay Dupim, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Prilatura at Marawi. So Bisaya ito si Attorney Bembem Sabanal at Ilonggo din. Studied sa Cebu, and then after college, yung political science ko, and then I started working. Pumunta po ako dito sa Manila. At ayan na, kung ano-ano ng mga papasukan ko ng mga racket nung ako ay nandito na sa Manila. And together with that, yung journey na yon is kasabay doon yung aking walk of faith or yung journey of faith ko. So kada milestone, kada parang major event na nangyayari sa buhay ko, parang slowly also it led me towards where I am in my faith today. Kahit na yung theater, yan. Well, especially theater. So, yan, isa yan talaga sa pinaka-key also na tawag nito, naging daan for me to discover yung aking Catholic faith. I'm curious ako, attorney, ever since, ano ba yung religious background niyo nung mga bata? Mixed kasi siya. So I have so much respect for my Seventh-day Adventist background, my grandparents who raised me in that religion. Tapos, yung sa side naman ng mother ko, Baptist, and then, of course, I'm also surrounded, as I got older, I'm also surrounded with evangelical friends, so iba-ibang denominations. So, I'm super exposed to a lot of different religions. But on top of that, yung not just Christianity, actually, so I also got exposed to yung ating mga Buddhist friends. I also have I had to understand also where they're coming from kasi kung if you get into a discussion with them, so syempre alam mo yon, kailangan maintindihan mo rin kung saan sila nanggagaling kasi so I have Muslim friends also, so I had to really understand because nagkakaroon talaga ng deeper connection kapag yung relationships
when you get to the point of discussing na yung inyong religious faith. So, ibig sabihin, mayroon ng tiwala, di ba? So, syempre, para maintindihan ko kung saan sila nanggagaling, kailangan ko rin intindihan yung mga paniniwala nila. So, yun. So, bali ever since, talagang lumaki ka Adventist. Tama, attorney? Very exposed to the Seventh-day Adventist practices kasi yun talaga, when I grew up, dun talaga kami nag-attend ng church. And then, kasi although my mother was Catholic, kasi nung nag-asawa na sila ng tatay ko, hindi na rin siya ganoon kadalas na pumunta doon sa Catholic Church. Although meron akong ninang na sinasama-sama ako lagi. Kaya nung maliit pa ako, nakapasok naman ako sa sa Catholic Church. So, because of that ninang of mine, I was actually baptized in the Catholic Church, in the Catholic faith, when I was really little. But I also got dedicated ulit sa Seventh-day Adventist Church. So, yun. Yeah. So, ganun ang background, ganun ang pangyayari. Pero yung mas naging upbringing mo is Adventist. Yes, very talaga. It's very Seventh-day Adventist talaga. Kasi yun talaga ang tawag nito, simbahan na pinupuntahan namin like every Saturday. So yun kasi. Oo, kasi My grandparents would take me there. So I grew to love the Bible because of the Seventh-day Adventist faith actually. So, yun. So, nung panahon na yun, attorney, ano yung parang tingin mo sa mga Katoliko nun? Anong perception mo about the Catholic faith? So, sure. Yeah, because I already shared this before. Siyempre, nag-repent na rin naman ako about this. Yeah. Of course, I used to think of the Catholics as idolaters. Ganun talaga. Yes. Catholics are idolaters. Tapos, Catholics are the Pope is the beast in the Revelation. Tapos, yung mga ginagawa ng mga Catholics are very sinful, ganyan, and that the Catholics will not be saved. They need to be saved because everything that they believe is wrong. So yun, ganun yung tingin ko. But when I further studied, because there are books kasi na published by the Seventh-day Adventist, written by Ellen G. White, that they're the prophet, pinaka-prophet ng Seventh-day Adventist. So my exposure to those books at a very young age really cemented my belief of like how evil the Catholic Church is. So parang even if I wasn't very vocal about it, I was actually anti-Catholic. I'm very anti-Catholic in secret. So, to the point that I know I shared this also in my previous in my previous interviews. Very common to na story na shinare ko, to the point na I would pretend to go to confession para makipag-debate lang sa priest. Yung parang ganon, or magtanong lang, yung parang ganon, oo. So, I would really, question them, parang bakit ito yung mga tinuturo ng mga Katoliko. And then, I would, kasi before, kasi hindi ako maka-attend ng, wala naman kasing regular na mass, ang Seventh-day Adventist. So, I said, okay, sige na nga, ang tanging simbahan lang na bukas ay ang Katoliko on a weekday,
I really want to commune with God. Sabi ko, I'm not going to look at these images. It's just you and me, Lord. So parang ganyan. So I would go sa loob ng ng Catholic Church. And syempre, parang at some point, kasi may mass pa, so hindi naman ako aalis kasi I would just sit down, ganyan. And then, of course, pag may maabutan ko yung homily, ganyan-ganyan. Pag meron talaga ako narinig na off, so I would, and my sisters, alam nila to. Alam to nung some of my very, very good friends talaga na I would take the time to wait until the end of the Mass at pupuntahan sa sacristy, sa likod, ang pare, at tanungin siya kung bakit yun yung sinabi niya. So, Wow. I would really go to that point na parang, parang why do you, why are you teaching this? Why do you parang ganyan? Parang this is misleading, parang ganyan. And the priests naman that I get to talk to are very gracious and they would answer naman. Pero yung, I think the one last time talaga na may na-meet ako na priest na who really lost it. And when I say lost it, like, parang na-off talaga siya dun sa ginawa ko. It was in Don Bosco. So I'm not sure if he's still there, but this was a long time ago. I went inside the confessional. Tapos, ayun, parang nakipag-talaga ako. Nakipag-debate talaga ako doon. Tapos, ang sinabi na lang talaga ng priest sa akin na parang, sabi niya, pray and, ano yung sabi niya? And just leave. Gumanon siya. Dahil pumasok talaga siya sa kumpisalanan, mga kapatid, at nahalata ng pare na hindi katoliko dahil gustong makipagdebate. Yon ang sabi ng pare, magdasal ka at sa slave. He really didn't want to engage. So, ayun. So, parang sabi ko, oh no. Medyo I felt bad actually after that. A little bit. Pero sabi ko, see? As in the back of my head, sabi ko, tingnan mo na. He doesn't want to engage. It means he's teaching a lie. Parang ganun. Wow. Curious ako, attorney. Ano yung madalas na tinatanong mo sa loob? Yun. Magiging leksyon din ito sa mga kaparian na walang background ng apologetics, no? Dahil sa totoo, marami talagang mga naghahanap at uhaw ng apologetics. Kaya nga, ayon kay Father Bean Arsino, diyan sa Holy Family Paris Project 8 Quezon City, ngayon ko lang nalaman meron pala sa Acts and Decrees of Second Plenary. Ito'y matagal na pala nakasulat sa pahina 80-81, paragraph 222. Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So, sa canon law yan, sa Acts and Decrees of Second Plenary of the Philippines, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. So, dahil pinaalis siya at magdasal sa isip niya, di makipagdebate dahil mali at kasinungalingan yung turo nila. Confessional vows. Ano yung common? Yeah, the common things would be the images in church. Why is there such thing as a, what do you call this? Tawag na to, yung purgatory, yung rosary, si Mama Mary na parang bakit niyo siya ginagawang Diyos. Another thing that I would... Sunday. Yes, yung Sunday worship, especially that. Parang you are disobeying the Ten Commandments because what God really commanded us is... Yon ang talagang target ng mga Seventh-day Adventists. Na tayo hindi sumusunod sa 10 utos. Dahil nasa 10 utos yung Sabbath. At pag narinig nilang Sabbath, Saturday na ang nasa isip nila, mga kapatid.
But sa original Hebrew language, hindi po sinabing Saturday na agad. At nauna natin yung tinatalakay. Sige, ituloy natin si attorney. To worship on the Sabbath. Yes. Oo. Tapos, meron pang, I also have issues with yung sinasabi na bread na, the body and blood of Christ. Oo. Yan. And then even making the sign of the cross. Yun. Even making the sign of the cross. Tapos, I think, even to the point that I studied, kasi before becoming Catholic, I really had to, cross out all of my questions. Oo. So, at some point, I also asked about yung Crusades. Oo, yung Yeah, I mga... also asked about the Spanish Inquisition. Oo. Tapos, yung yung issues about the priests that have yung mga sexual, yung mga harassment cases, yung mga ganon. So, marami talaga akong issues that I had to deal with before becoming Catholic. Pero, kamusta yung mga recent mga priests before yung nangyari dun sa Don Bosco? Nasasagot ka naman nila na maayos? Yung the previous priest, parang they always tell me na parang take the time to ito yung maganda nga sa kanila na parang they answer briefly but of course I am not satisfied and then they would tell me na parang this one sitting will really not be enough for me to explain to you everything but I encourage you to search for the answers and then sabi niya and talk and take the time to talk to people who can answer your questions in yung lengthy parang in a longer length of time. So yun. So kasi nga if there is no if for example I have to leave right away kasi syempre or sila yung kailangang umalis agad. So, wala naman nga talagang opportunity. It's really good to have shows like this. Kasi, if at that time, yung like me, if there was a show na nahanap ko, maybe, na rin ako, okay. Meron akong mga background kahit konti, pero kahit hindi ko pa man na-aral yung buong tawag nito, information, o at least kahit papano, I have bits and pieces of information na makukuha. Oh, yeah. Kamusta naman kayo mga naghihintay sa nakapila sa confession, no? Oy, Brother A, in all fairness, I went there yung lunchtime. Yung after lunch. Kasi, alam ko na yun yung time na wala talagang masyadong tao. Kasi, merong 12 noon na mass. And then after the 12 noon mass, people will leave na. Pero, meron pa kasing may iwan na priest dun sa confessional. So, pag nakailaw pa, okay. So, my green. So, diba? Ibig sabihin meron pang, because I would see the faithful. Parang they would wait doon sila. So, syempre, hintayin ko na maka-ano na lahat. Or ako papasok. Mga pari na yun, no? Para they will have shock in their... So, saan mo kinukuha yung courage na yun, attorney? It's really coming from a genuine place of wanting to make people understand that hey, you have to study the right faith. You have to, kasi you're wrong. Parang ganon. Kasi ganon ako pinalaki na mali. So, kailangan na, alam mo yon, you have to tell these people that they're wrong so that they will also, tawag nito, understand. At ma-discern nila at sila mismo ay mahanap din yung totoong simbahan. Which is, for me at that time, is the Seventh-day Adventist. Yeah, but I was only limited to the materials made available to me doon sa Seventh-day Adventist Church. Of course. Yeah. Yun lang naman ang meron, ang available. Yes. Kasi 'di ba yung mother mo is Catholic. So paano
alam niya ba, aware ba siya sa mga ganitong Yung nangyayari? pinagagagawa ko? Syempre hindi. When we were little, she taught us to pray the rosary. But you know, she taught us to pray the rosary when we were still little. Of course, as we got older, syempre iba na yung ano namin kasi, ay nako, bad yan. Repetitive prayers, that's vain. So ganon. So, hindi na. Syempre, hindi ko na what do you call this? Hindi ko na tawag nito, pinapray ang rosary. Yes. And then, given that my grandparents, well, especially my grandmother, was with us, living with us. Kasi wala na yung grandfather ko noon. Growing up, when he was already in high school, I was just really with my grandmother. Tawag nito, yung teachings, yung my exposure talaga sa teachings, puro ano lang, puro Seventh-day Adventist lang. So kung merong questions about the Catholic Church, ang sumasagot sa akin ay hindi isang Katoliko, kundi isang Adventista. Parang, so parang ang dating nun is that, you know, if there, in court, diba, if there is kung may isang kriminal, diba, the person is given an opportunity to explain, diba, their side, to give their defense. Pero during that time, and a lot of times actually, this is what I have observed, ang Catholic faith or ang mga Katoliko, Catholic faithful, ay walang opportunity actually to explain their side. Kasi judgments are already made, but nobody asked them, parang, why do you believe this way? And then what's even sadder, marami po tayong kapwa Katoliko na hindi rin alam kung ano ang isasagot sa mga tanong. Because a lot of the Catholic faithfuls here in the Philippines ay mga cradle Catholics. Ipinasa lang ang paniniwala sa kanila ng kanilang mga lolo, lola, nanay, tatay. So, walang pagkakataon, kumbaga, na pag-aralan at intindihin kasi nga kinagisnan na. Tama. So, konting exposure lang ng Bible verses, kagaya ng ginagawa ko dati, basahan lang kita ng Bible verse, explainan lang kita ng tawag nito, paniniwala. Kasi nga, on my end, parang it's my way of, yun na nga, parang yun yung evangelization ko before. Yes. Kasi it's making an effort to make the faith known. So, that was parang that. lang si attorney si Saul. Si former Saul, di ba? Former si Paul, di ba? Yung Saul siya nun eh. Oh, si Saul, yes. Yeah. So, That was... grabing conviction yan sa Judaism nun. Talagang... Yes, that's correct. So ganun din. Oo, ganun din ako. So, if that's the reason why if I get asked questions about why I became Catholic, and if anybody would attempt na, alam mo yun, to go into an argument, yung ganyan, lagi ko talagang ini-introduce sa kanila yung process na pinagdaanan ko. Kumbaga, I will not engage until such time na nabasa nila yung lahat ng nabasa ko rin. Kasi mahirap kung, kasi say for example, I have atheist friends. I actually really don't get into like a heavy debate kasi with them, because when I talk to them, doon ako nag-umpisa sa mga books or yung kung ano yung mga tinuturo talaga ng atheism. So, I'm very familiar with tawag nito, yung mga writers or yung mga very famous atheists and their arguments. And so I would really engage them using their material para at least alam nila, ay okay, inalam niya rin pala yung kung saan kami nanggagaling. So parang, kaya pag nakipag-usap ako, sasabihin ko lang din, ito naman yung pinanggagalingan ko. So ganun lang. So hindi kailangang mag-away-away. Yeah. Ay, kumbaga, paliwanagan lang. Nakikipag-debate ka sa mga pare, ganyan, sa mga confessional. So, paano nag-start
paano mo nasabi, attorney, na medyo nag-draw ka na papunta ng Nag-change. Katolika? Yeah. Oo, parang ganun na. Parang nagkakaroon ka na ng ganyan. Opening, okay. For a while, growing up, I've always wanted to play Mama Mary. Kasi ganito. Kasi 'di ba, pag nung when we were growing up, 'di ba, sabi ko, yung mother ko, Yes. while she is a Catholic, and doesn't attend anymore mass as regularly as she used to, kapag like say for example Holy Week, pag Easter Sunday, yung salubong, yung mga ganyan, basta Yes. or yung sa nativity place or yung sa Christmas, yung sa anong tawag nito, panunluyan, yung di ba we have that, di ba, in church. Yes. We have she still goes to church kapag ganoon, na as in major events in the Catholic Church. So that's the reason why I get to see yung kunwari yung panunuluyan, yung ganyan. So sabi ko, ay ang ganda-ganda, ang pinipili nila talaga na mag-play ng nung Mama Mary, yung talagang mga magaganda. Sabi ko, gusto ko rin mag-Mama Mary. Tapos kumakanta, yung mga ganon. So parang dream role ko siya. Okay. So that's my dream role. Even if I don't understand why Catholics, for me pa rin, ang hindi ko lang, parang Mama Mary as a person, she's really someone humble, someone that can be looked up to, but the way that she is being parang worshipped by the Catholic, yun yung parang kakaiba sa akin. But Mama Mary as she is, meron siya talagang traits, especially her humility, na you cannot deny that even if you are not a Catholic, parang this is something that you can imbibe. So at least at that, I respect her and I look up to her for that. Pero, yun na nga, kasi nga yung merong misconception, there is a misconception nga kasi na siya ay sinasamba ng mga Katoliko. So parang merong, may apprehension pa rin. So ito na. Fast forward to the time when I attended this Catholic church in Makati, in St. Joseph, that's in Palanan. Like I said before, diba, na parang, I would go to church on a weekday kasi nga, hindi naman open yung Seventh-day Adventist church, right? So, this was already the time na parang, I already get to attend, like mass. If only lang to have this communion, kahit na nga, yun, diba, kasi nga hindi naman talaga ako Katoliko, pero at least nakakapunta pa rin ako at communication, diba, kasi sabi ko, I will just ignore these images, but it's just me and the Lord, diba, when I go inside the church. And then, nung lumabas ako, bigla akong in-invite ng isang tita na parang, basta out of nowhere, she just said, do you want to sing in the choir? As in, out of nowhere talaga. Do you want to sing in the choir? I mean, how would you know that I would sing in the choir, di ba? So anyway, sabi ko, okay po, sige po, I would love to join. So kasi parang bagong lipat pa lang din ako doon sa that place. So, okay, sabi ko, I'll join. Edi, eto na nga, I joined the choir. Fast forward to 2 or 3 years later, I got invited, ito na talaga. As in, another tita in the same choir said, do you want to play Mama Mary? And I was like, what? Oh my God! Wow! Kadingwik? Ay, umuwi ako lagi pag Christmas sa amin, sa Rojas City. But then, at that time, sabi ko, hindi talaga uuwi para mag-Christmas kasi para lang talaga makapag-play as Mama Mary. So, Mama Mary talaga, how amazing she works, right? Yes. Diba sabi niya, do as he says. And then, diba, she said that during the first miracle in Christ. And her role is always to lead
people to Christ. And not to her, but to her son. Yes. Diba? So she was, the mother was actually working her way in my heart, Galing. starting with that opportunity because I perform, gusto ko nagtateatro, yung opportunity na to play her role was open to me. Also opened the tawag doors na para aralin ko, intindihin ko yung character niya. And then, right around that time, siguro, because I played her 3 times. Grabe, I am so blessed to be able to have played Mama Mary not once, not twice, but 3 times. So, thank you, Lord, for the opportunity. What an honor indeed. So, nung time na yun, I also had evangelical friends, and it got to a point where parang they're saying, parang you're exposing yourself to different kinds of spirits if you attend the Catholic Church. And then parang all of a sudden, I was unfriended, tapos yung parang naiwan na lang ako sa group chat. Sabi ko, ano nangyari? Kasi after sinabihan ako noon, sabi ko, kahit hindi ko naintindihan ng Eucharist, sabi ko, I don't think the Eucharist ever changed its meaning. Sinabi ko yun, kahit hindi ko naman alam paano mag-argue or paano i-defend ang Eucharist. So, sabi ko, saan kaya nanggagaling yun? So, that got me started. Nung sabi ko, sige nga, ang kapal naman kasi ng mukha ng mga Katolikong to, sinasabi nila talaga na founder nila si Jesus Christ. No, really, seriously, yun talaga yung at the back of my head. Sabi ko, ang kapal-kapal ng mukha, sabi ko. And since I enjoy history, since I enjoy theology, enjoy ko yung mga ganon. So sabi ko, sige nga, makapag-research nga. So, I think this was also around the time when I already started na rin to appear on TV. I also had this opportunity already. Kasi hindi naman ako nag-attend ng musical theater or mag-perform. Pero yun na nga. So around that time na rin yun, nag-start na ako. To make the long story short, di ba may list ako? I need to crash out all my arguments against the Catholic faith. So I had to really search to the point where I said, maybe I should go to school. I should attend theology classes, or I should attend, at least apologetics man lang, or history, church history, kahit ganun man lang. Sabi ko. So, I came across Attorney Mars, his post about classes, apologetics classes, and I personally messaged him. And nung ma-message ko siya, grabe, in-invite niya ako, pumunta ka dito, sa ganyan, meron silang in-offer na classes. So that's all the way pa in Manila. Sabi ko, sige nga, makapag-sit-in nga ako doon. So that's one of the first things na, para dun sa mga PDFs, sa mga videos that I downloaded, the books that I bought, I attended that class. And then because of that, I also got introduced to other classes. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin kung ano talaga yung, kung saan talaga pinagkagalingan ng anong hugot talaga ng mga Katoliko, parang ganun. But it's really, paano ba to? Yung proseso na yon, yung mga proseso na pinagdaanan ko to arrive at a decision, it didn't happen overnight. Okay? So ano talaga siya, super gradual siya. Hindi siya dire-diretso. So ang pinaka-last doctrine actually na pinag-aralan ko is yung tungkol kay Mama Mary. But one of the first na inaral ko is yung about sa images. So one of the things that na-realize, kasi nga 'di ba, I said na I came to love the Bible because of my Seventh-day Adventist background, and I also became Catholic. I would like to say this,
because Catholicism is also very biblical. And I would Yes. like to thank my Seventh-day Adventist background for making me Catholic, actually. The love of Scripture, yes, the love of Scripture that was instilled sa akin bilang ako ay lumaki sa Seventh-day Adventist Church, nung pinag-aralan ko yung kumbaga the background of these scriptures, not just yung pinaka-ano lang, kumbaga babasahin mo lang siya as is. Yung Yes. exegesis talaga, kung aaralin mo talaga yung kung saan ito nanggagaling, itong scripture na ito, nung pinagmulan nito, yung ano na yon, yung proseso na yon actually, sobrang laking tulong in my faith journey. So, my love, again, like I said, and that's the reason why I will always be thankful for my Seventh-day Adventist upbringing, dahil nga yung love ko for scriptures allowed me to actually fall in love with the Catholic faith. And one of the things na naalala ko talaga, especially when it comes to yung sa images in church. Okay, here. I'm pretty sure that you're familiar with the woman in the Bible who suffered Bleeding. 12 years of hemorrhage, bleeding. Yes. Oo. So, when I read it, so I think I was in, I think I was in mass. Tapos bago mag-umpisa yung mass, meron akong app kasi na merong tawag nito, doon ko binabasa yung scriptures for the readings for the day. So yung nagkataon, yung reading for that day is yung tungkol sa sa woman with hemorrhage, the bleeding woman. Tapos syempre, 'di ba, she lost all her money and then parang last draw na lang talaga. Sabi niya, pag dumaan si Jesus of Nazareth, sabi niya, mahawakan ko man lang yung dulo or hem of his garment, I will be healed. Yes. So, as in, grabe nag-light bulb. Yung parang parang something happened inside me when I read that. Kasi sabi ko, oh my. You know, Catholics, di ba, when you touch images, or when you say your prayers, you touch images, di ba, in that story, God said, sabi niya, sino ba yun? Sino parang a power, parang may lumabas sa akin, parang something happened here. Sabi niya, a power has left me, a force, parang ganon. And then, who was that? Tapos sabi nung mga apostles na, Lord, sa sobrang dami ng mga tao, hindi na natin mahanap kung sino po yung nag-touch sa inyo. Yes, kasi lahat naman. Sabi niya, hindi, kailangang mahanap natin sino. And then, yun na nga, nagsabi niya, ako po, Lord, ako yun. And then, nilapitan niya yung babae at sinabihan niya, woman, your faith has healed you. Wow. And that statement, when I read that, nung time na yon, sabi ko, oh wow. When a Catholic faithful touches an image, Grabe. kung siya ay nagve-venerate or kung siya ay hindi, it was not because of the touching. It was just a manifestation of the faith sa loob niya, right? Diba? So, was she healed? Did God say you were healed because you touched me? No. Jesus said, your faith has healed you. So, if you touch an image, whatever prayer is in your heart, no one can judge you kung ano yung dasal na meron ka. Kasi ang pananampalataya mo, ang siyang magpapagaling, ang pananampalataya mo, ang siyang magsosolve kung ano man ang pinagdadaanan mo. Okay, dahil may schedule ako sa lektora ngayon at malayo pa ang travel ko, Oroqueta City o Samis to Oroqueta. So, tatapusin natin ang testimony ni Attorney Bimbim Sabanal, mga kapatid. Suffering alongside her son and offering pain of her material heart, pierced by the sword. The document said, from the incarnation to the cross and the resurrection, she was united to Christ in a way that is unique and that far surpasses any other believer. So yun ang role ng ating Inang Biring Maria. Nandun Emphasizing. siya, Mary was saved by emphasizing. her son, Jesus Christ.
emphasizing that Mary was saved. Oh, sabi ko na sa'yo, di ba? Even Mary, no? Was saved by her son. So, paano siya maging redeemed kung siya ay part ng kaligtasan? Jesus Christ, in a particular and anticipatory way, the document explained that Mary's incomparable greatness lies in what she has received and her trusting readiness to allow herself to be overtaken by the Spirit. So, even Idagdag natin, bro, yung Sige, bro. simpleng ni Mama Mary, role niya, intercessor, pwede siya. Humingi tayo ng panalangin sa kanya. Isa yon. Sige, bro, Junri. Yes. Nawala tuloy ako, Brother Angel. Listen, ano yung gusto ko sabihin? Yun ang, I mean, doon sa nagtanong, Brother Vicente, yun ang role ni Inang Biring Maria. No? Ulitin natin. No? Yung simpleng role ni Inang Biring Maria. So, basahin natin kasi yung tanong niya, ano na lang ang nagiging role. So, ito, the church says, basahin natin, the dicastery encourage the use of other expressions for Mary, specifically titles referring to her motherhood, including the Mother of God and Mother of the Faithful of God. Ang sumunod, period. Period na ng simbahan. Kaya, wag na po nating ipilit. Ba, Vicente? Okay, bro. Ito pa may karugtong yun. Kung malaking kahangalan na Redemptrix ang Inang Birhen Maria. Bro Vicente. Let me correct. The church does not say kahangalan. Pero si Pope Pope Francis, no? Si Pope Francis may statement siya na ang title na yan is kahangalan, not the church. Okay? Magkaiba po yun, no? Self-opinion ay hindi po siya dogmatic. Opinion lamang po ni Pope yun, ng Santo Papa. Kaya nga si Pope John Paul II at Pope Francis, meron silang dalawang opinion. So, yun ang mga opinion nila, hindi naman yun legal eh. Opinion nga lang eh. Okay, so hindi yun from the church. From sinabi niya kasi dito, opinion. Bro. Sinabi niya kasi dito, yung nagsabi daw si Pope John Paul, sabi na mismong Saint Pope John Paul, yes, na naging mali pala yung sinasabi niya, parang tinatanong niya kung paano naging santo, mali pala yung sinasabi niya. Okay, so ito, magbabasa tayo ng dogma, no? Para hindi tayo mawala. Okay, babasahin ko ang what is the Catholic teaches, even Pope statement. Okay? Kahit pa statement ng Pope, ito po ang sabi ng simbahan. Basahin ko. With regard to the doctrinal teaching of the Church, it must be well noted that not all the assertions of the teaching authority, ibig sabihin ng Papa of the Church, on question of faith and morals are infallible and consequently irrevocable. So kahit pa Santo Papa nagsabi niyan, hindi naman siya agad-agad na infallible yun. Kasi nga opinion lang, ang opinion is not infallible. O paano ba nagiging dogma? No, ang teaching ito. Only those are infallible which emanate from General Council representing the whole episcopate and the papal decisions ex cathedra. Kapag diniklara na yan, pag ex cathedra na yan, paano naging ex cathedra? Nilagdaan ng Papa kasama ang buong kapulungan ng kaobispan, doon nagiging ex cathedra. Pero kung self-opinion lang, sabi dito, pag self-opinion lang, anong sabi dito? On question of faith and morals are infallible and consequently irrevocable. So hindi daw dahil sinabi lang ng teaching authority, hindi daw dahil sinabi lang niya self-opinion, infallible na yon or hindi na mapapalitan. Hindi, kasi sinabi opinion lang yun eh. Opinion lang yun. Pero kapag pinagkaisahan ng Santo Papa at ng Dicastery of the Doctrine of Faith, yung ando na yung kapulungan ng mga cardinals, bubuo na sila ng isang dogma, doon pala magiging ex cathedra. Hindi dahil sa sinabi ng Pope o kahit santo.
Ba naman yan? Hindi po yan ang aral ng simbahan, mga kapatid. Opinion is not sa desisyon ng simbahan mismo. Simbahan nga, pag sinabing simbahan, Pope together with the cardinals, yung dicastery of the doctrine of faith. So yan po ang malalim na teaching ng simbahan. Doon pa lang nagiging ex cathedra or nagiging infallible. Tulad ng ginawa ni Pope Leo ngayon. Pinirmahan niya ang pinagkaisahan ng dicastery of the doctrine of faith. Kapulungan ng mga kardinal yon. At huwag yung sabihin na sila-sila lang yun. Katulong nila doon ng Espiritu Santo. Yan ang pangako ni Christ. John 14:26, 16:26. Anong sabi niya? Basahin ko sa inyo, no? Huwag nating paratangan ng simbahan na simbahan lang yan na decision, hindi yan decision ng Diyos, ano? O, basahin natin ang pangako ng Diyos sa simbahan, no? Ang sabi pa naman, ang iba pa naman ito, sila to yung mga protestante, sila daw itong sinabihan dito Pero sa atin, mga kaobispuhan to. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino ba ito? Sa 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Katulong, katuwang ng simbahan ang Espiritu Santo dyan. Sa pagdagda ng ating Santo Pa, katulong dyan ng Espiritu Santo. Okay? Kaya huwag yung pagmaliin yan. Kaya ang sabi ng Espiritu Santo, saan tayo makinig? O sabi ng Espiritu Santo, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay na ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Saan daw tayo makinig ayon sa Espiritu Santo? Iglesia. Iglesia. Hindi po sinabi sa opinion ng sinuman o ng Santo Papa lang. Opinion lang ang sinasabi ko, ang opinion lang. No? Ang opinion ng Papa, we can take it, no? We can take it, we can believe it, hanggang walang kumontra na predecessor. Or successor. Kapag may kumontra na successor, tapos i-debunk na yung idea niya, so subject na po yan sa termination. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Pope Pius XI. Pope Pius XI ba? No, hindi ko sure kung sino Pope yun. Basta si Pope Pius XI, sa panahon niya, anong declaration niya? Tanging Tridentine Latin Mass lang ang gagamitin. Tanging Tridentine Latin Mass lang ang gagamitin. So, declaration ng ano yan, ng Santo Papa. Oh. Pero nung sumunod na panahon, Vatican II, sinunod ba yan? Hindi. Kasi hindi naman dogma yun Based lang yun sa kapangyarihan ng Papa na magbaba ng kanyang sariling pamamalakad. Okay? Ayon yun sa panawagan ng panahon. Tandaan natin, ang church at ang simbahan is nagde-develop, no? O kung doon lang tayo sa idea ni Saint Pope John Paul II na co-redemptrix, kung doon lang tayo, hindi naman dogma yun Sabi ka, opinion lang yun ni Pope John Paul II, opinion niya yun. So, nung time na wala pang kumontra dyan, pinaniniwalaan natin yung opinion na yun kasi hindi pa nga kinontra. Kinontra na at ang pagkontra pa ngayon, nilagdaan pa ng Santo Papa ng kanyang successor. So, saan tayo ngayon makikinig? Okay? Bro Vicente? Hanggang yun lang ang sagot natin, Bro Vicente. Sige bro, may kwan dito. Ibig ba sabihin, pati mga nobena bilang papel ni Inang Birhen Maria, so mawawala na? May of course, may guidance dyan. Kung ano yung guidance of the church, yun ang sundin natin. No, wala sa atin dito ang magsabi na dahil hindi yan pwede. No. Kung ano yung guidance of the church, yun ang sundin natin at yun ang tignan natin. Bro Vicente. Sige bro, thank you. Yan. Marami dito, marami. Sige, mo yan, yung mga tanong nila para mabigyan linaw.
Nagre-react mukhang theologian daw siya, bro. Sige. Si Chaldean, Maraming no? theologian dito. Oo. Oo, mga theologian daw. So sabi, tingnan natin ha. Ang sabi, narinig ko naman yon, it's not condemned. It's only discouraged. Sabi niya, tapos, but they don't prohibit. So hindi naman pinagbabawal o wag yung gamitin daw. So, kumbaga, walang prohibition daw. Wala, dinidiscourage lang. Hindi. So, yun ang sabi niya, yun ang paliwanag niya ngayon, si theologian Chaldean Wright. Chaldean Wright, one of the Roman Catholic Rite yan. Mukhang nag-aaral si ano. So, yun nga, ang tanong niya rito, hindi na, sabi niya, it's not condemned, it's not prohibits, pero discouraged lang eh. So, ano masasabi mo doon? Hindi siya nakinig ng maigi. Hindi siya nakinig ng maigi. Ang sabi nung vlogger na pinakinggan natin, the theology behind does not condemn. Yung theology, yun bang explanation kung bakit may paniniwala na si Mother Mary is Corydotrix, yun ang hindi kinundiman ng simbahan. Kasi nga, still debatable yun. Pero, as of this moment, ang nakita ng simbahan, the term, hindi nakakatulong. Kasi nag-cause nga siya ng confusion. So, yung title itself, nag-cause ng confusion sa simbahan. Unang-una, binasa ko na yung mga dokumento. Only God can perform such an atonement. Only God. Yun ang sabi ng dokumento ng simbahan. Only God. Ulitin ko, only God. Mother Mary is not God. Kaya nga nag-cause ng confusion. Kaya ang sabi ng simbahan, huwag niyo muna yang i-promote. Okay? Yes, the theology does not condemn, but the title, sabi ng simbahan, avoid using it. So ano ba yung pagpapa-avoid? Hindi ba ano yun? Hindi ba pagpapaiwas atin na gamitin yun? Sabi, huwag gamitin, tapos gagamitin mo pa rin. Huwag kang gamitin eh. At sentence pa rin ng Pope yun, no? So sabi nga sa Code of Canon Law, no appeal. Any sentence. No appeal. Sa Code of Canon Law, no appeal. Nag-a-appeal. Umaapila ka pa eh. Bro Chaldean. Kung hindi, papasukin natin si Chaldean, bro. Mukhang ano siya. Papasukin mo. Right, pasok po Tapos, kayo. dapat magpakita sila ng document na mali yung ginagamit ng dokumento. Kasi ang ginagamit ko, I am a theologian. ako, I'm basing on the fundamental faith or fundamental Catholic dogma. I'm basing on the fundamental of Catholic dogma. Hindi yung opinion ko lang. Sabi niya, I'm trying to explain the proper meaning sa matter fully about meaning, Angel, sabi niya, I try to explain the proper meaning. So, meaning, proper, sa'yo mo lang, ikaw lang explanation niyan. Dapat documents. Sabi niya, why would I ask? Hindi ako CFD, I don't need to ask. I am a theologian. Talaga lang, bro, Chaldean. Yes, nire-respect naman namin yung pagiging theologian mo, bro. But, again, I'm on the side of the church. No theologian above the church. Okay? Yan lang. Hindi ibig sabihin na kahit anong theologian ka pa, kahit sinong theologian ka pa, kapag ipinipilit mo yung pagiging theologian mo, no, over the church, so I'm sorry to tell, hindi kita paniniwalaan at hindi kita pakikinggan, kapatid. Because the church declared already. Yes, bro. Hindi daw kasi siya famous, kaya hindi kasi ako famous, kaya di nakikinig sa akin. So, dahil hindi ka famous, that's not that's not the matter dyan eh. Ang matter kung sumusunod ka ba sa deklarasyon ng simbahan. Either famous ka ba o hindi, kaman o hindi, nasa discretion mo yung pagsunod ng simbahan. Sabi nga dito bakit kailangan natin talagang sumunod? Naunawaan man natin o hindi ang sabi ng Fundamentals of Catholic Dogma,
if a baptized person talagang sinadya, no? Denies or doubts, even doubts lang pagdududahan mo lang yung sinabi ng simbahan. He is guilty of the sin of heresy. Pagdudahan mo lang. Ngayon, kitang-kita, duda ka na Theologian ka pa naman. Pero may pagdududa ka sa explanation ng simbahan. O anong sabi dito? And automatically, no, without hearing. Kailangan, katulad ni Martin Luther kasi, hiniring pa no, bago na excommunicate. Ito, pagdudahan mo lang ang pahayag ng simbahan, deliberately, automatically become subject to the punishment of excommunication. So, walang saysa yung pagiging theologian mo yan kung excommunicado ka na. Sino na ang kalibil mo kapag ganyan? Skipuloy. Di ba, Skipuloy, never yan nagkinig sa simbahan. Mas higit pa sa theologian yun, kasi son of God yun. Angel. Tsaka malinaw naman po yung sinabi ng theologian yun. No? Malinaw naman. No? For now, sinabi ng Santo Papa, for now, don't use it. No, hindi niya, kung ano man ang pananaw natin doon, pag sinabing it's not helpful, sabi naman ng theologian bro, Chaldean, it's not helpful na nga Nagkakos na nga ng pa hindi na nga helpful Yes. Sinasabi mong hindi pinoprohibit, ano yung sinabing it's not helpful? Avoid nga, ano ba yung avoid? What is the other term of avoidance? Hindi ba prohibition yon? At intindihin natin, ako pa naman, ko sa mga English term bro, no? Yung mga term na ginagamit nila, intindihin mo mabuti. Ang sabi niya, it's not helpful bro. So, ba't mo ipipilit, Brother Chaldean? Sabi naman mismo, it's not helpful. Sabi na nga po Santo Papa, it makes the people confused na lang. It's confusing. So, sabi naman sa Code of Canon Law natin, 331, 333, 333, paragraph 3, ang sabi doon, no appeal to the sentence. Hindi naman dogma nga Malinaw naman ang explanation po ni Bro Junior. Hindi siya dogma. Kagaya nung mga noon pa, ang dami nagsabing, dapat Latin lang. Diba? Yung mga noon, traditional. Dapat Latin lang. Sabi ni Pope Pius X, mga SSPX. Ngayon, nung dumating na ibang Santo Papa, ay sandali lang. Huwag muna Latin kasi kailangan nila Novus Ordo para maintindihan ng mga tao. So, ay ibig ba sabihin, nagkamali itong mga Novus Ordo ngayon na para maintindihan ng mga tao? See? So, ibig sabihin, yung Pius X lang ang pakikinggan natin. Ganun yun, kapatid. So, may mga nag-i-evolve ang church po. No, nag-i-evolve yan. But it's not a dogmatic. Pero ang problema kasi dito, Bro Chaldean, is it's not helpful at nako-confuse yung tao. At statement yun ng Santo Papa. Yun ang problema, bro, kung theologian ka, pag nag-statement yung intindihin mo. Not for now. So, malinaw naman, may declaration For now, don't use it. So, hindi ko alam kung ano pang sasabihin, ano mo doon kay Pope Leo XIV, no? So, yun po, no, sinabi na, wag na lang daw. Hirap explain daw pag konti nakakaintindi. Ang inexplain na hindi ko alam kung ano po yung sinasabi mong explanation mo, no? Pero wala ka namang ine-explain. Pwede naman siya pumasok to the angel, no? Wala naman siyang ine-explain. Yes, theologian. You are freely welcome here, no? Pwede kang pumasok dito. Explain mo, makikinig kami. Sinend ko na yung link doon. Hindi naman siya nag-explain actually. Yun lang ang sinabi niya, discourage. Parang nagdadabog. Angel, lang, no? Nagdadabog lang yata Hindi matanggap yung deklarasyon ng simbahan So, discourage, not prohibit. Ano ba pagkaiba? Hindi discourage nga Ano ba pagkaiba doon? Avoid pinapa-avoid niya tapos ano ba discourage? Ano ba pagkaiba? Discourage na nga bro. Santo Papa na nagsabi. So, in other words, ibig mo sabihin, pag sinabi din discourage, magkaiba sa prohibits, ano ka ba? No? So, pag discourage na, huwag yung gamitin yan, may something doon. Santo Papa na nagsabi, Bro Chaldean,
Salamat po. Sana intindihin mo yung mga term na Baka ginagamit. may mga mo. tanong pa dyan, bro. Sige, sagutin natin para Sige, matulukan tong issue na ito. Sa Sabi akin dito, to kasi walang nagtatanong, nagdidebate sila. Sige, bro. sabi dito ni LVTV, wait lang. Asa na yun? Nawala. Sabi niya, discourage and prohibit is Sabi different, dito. bro, Angel. I know, bro. Yung sinasabi mo kasi, pag sinabi discourage for now, Santo Papa nagsabi, they're almost similar. Pag sinabi discourage, ano pagkakaiba sa prohibits na? Huwag yung gawin, huwag yung gamitin. Di ba? So pareho lang yan. Dinidiscourage ka ni Santo Papa, bro, eh. Sige nga, intindihan, ano mo yung discourage? I-explain mo mabuti, bro, Chaldean. Hintayin kita. Kasi pag sinabing dito ni discourage, RBTV. wag mo munang gamitin. Sabi ni Santo Papa, di pinoprohibit muna for now. Angel, Yes, bro. Ano? Bro dito Romero. bro, ito yung sinalaysay nila about sa Coridemtrix kasi may explanation yan sila bro. Kasi naman, bakit alam ko to kasi promoter din kami yan noon eh. Yung mga Yung Franciscans. Coridemtrix, no? Kayo na, no? Oh, dalawa yung ano namin, dalawa yung simbahan namin na Coridemtrix sa Naga at saka dito sa Cebu. Kaya nga ito, klase namin to. Kaya nga bakit kaya nga sinabi ni Bro John Rick kanina sa explanation na nagkasala tayo sa Panginoon. O yung hindi natin yan mababayaran kahit tipon-tipunin pa mga anghel. So ang Diyos talaga magbayad. So nandito bro, ito yung explanation na bro ay tinagalog na lang to. Kasi ito, ang kanyang si Kristo lamang ang manunubos. Nandito po 'yon, bro. Kasi ito man ang ano nila. Si Kristo lamang ang manunubos. Ang kanyang pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay sapat at kinakailangan para sa kaligtasan. Si Maria ay ang co-redemptrix. Bakit? Itong explain. Malaya siyang nakipagtulungan sa manunubos, hindi pantay sa kanya sa isang natatangi at makainang paraan. Yun ang sinabi ng pare, yung pinakasa ko sa iyo, bro, John Ray. Ito yung sinabi, ito yun. Ito yung Maganda yan, bro, maganda. Explain ko ng tama. Hindi kasi pinagbawal, ni-restrict lang, sabi niya. So, angko ay nangangahulugang kasama. Hindi kapantay. Ito yung sa Coridemtrix, bro. Angko ay nangangahulugang kasama. Hindi kapantay, kundi kasama sa. Yun ang sabi, bro. Ang kanyang papel ay nakakababa ngunit mahalaga. Ipinagkaloob ng Diyos na ang kaligtasan ay darating sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng kanyang pagiging ina at ng kanyang pagdurusang inialay na kaisa ni Kristo. So madaling sabi, si Maria ay tinatawag na manunubos sapagkat ito. Siya ang nagbigay ng laman sa manunubos. Ipinag-isa niya ang kanyang kalooban at pagdurusa sa kanya ng ganap. Patuloy siyang namamagitan para sa atin bilang ina ng simbahan. Lahat ng kanyang ginagawa ay lubos na nakasalalay kay Kristo. Ngunit ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanyang pakikibahagi ay tunay at malalim. Ang Diyos na lumikha sa iyo na wala ka ay hindi magliligtas sa iyo nang wala ka. San Agustin. Ito sabi ni San Agustin, ang Diyos na lumikha sa iyo nang wala ka ay hindi magliligtas sa iyo nang wala ka. Kung totoo ito para sa ating lahat, gaano pa kaya kay Maria ang siyang nagsabi ng oo ng ganap. Ito lang bro, konti lang to na explanation. Pero hindi yung co-redemptrix yung sinabi dito daw, hindi siya kapantay. Kasama lang. Kasama lang. Ano yung sagot natin dyan? Yun bro, yun ang sabi nila na kasama lang siya doon sa manunubos pero hindi siya kapantay. Kasama lang. So ito bro, ito yung kalimitan na ginagamit ng mga kaparian doon sa kasi ito ang sinusulong Gusto nila na maging fifth dogma. Yun. Yan ang problema. Ikalima. So, ganito Father Romero. Sige bro, ikaw mag-explain bro. Yes. Ganito mga kapatid, no? Malino naman yung explanation ko kanina eh. Kung
ninanamnam nyo lang yung aking explanation, maunawaan nyo. Ano ba yung sabi ko kaganina? That theology behind does not condemn. Hindi naman kinundiman ng ng simbahan yung theology, hindi. 'Di ba? Pero ano nakita ng simbahan? Nag-cause ng division, ng confusion. Kaya ang simbahan nagdesisyon, avoid using that Maganda, bro. title. Maganda to, bro. Maganda to, bro. Kasi bakit? 'Di ba? Yung Tridentine promoter din kami niya noon. O kaya nga, 'di ba? Hindi naman pinahinto, 'di ba? Hindi naman talaga kinondem. The Restricted theology, lang. hindi Yun nga kinundima sabi ang mo. theology. Ito ang dapat lawakan natin. Yung Oo, theology, bro, sabi nung nag-explain kanina, pinakinggan natin, the theology, hindi naman kinundima ng simbahan. The theology. The theology, hindi kinundima. Pero pinapahinto nga ngayon kasi nag-cause of division, nag-cause of confusion nga. Yun po yun. Pero, yun ang nga sinasabi ko kanina mga kapatid. Kapag mag-base lang tayo sa theology, without the proper understanding of the church, laglag tayo. Kasi hindi kasi doon nakita ang simbahan. Ano ba, malinaw na may explanation ni Brother Romer na kaya hindi naman siya dahil Diyos din, kaya siya tinawag na Coredemptrix kasi sa kanya nanggaling ang laman. That's not the theology of the church. Balikan ko pagbasa sa inyo ano yung theology ng church. Hindi naman yun ang nakita ng simbahan kaya tinawag na Redemptor si Christ eh. It's not because of the incarnation. O basahin ko ulit. Ano ang theology ng simbahan? Paano na-fulfill paano na-fulfill ang redemption? Through incarnation? No. Ito mga kapatid. Basahin ko. Ano sabi dito? Christ fulfilled the word of redemption. Church language to Through Mary's, Through Mary's flesh? Hindi. Christ fulfilled the word of redemption through His threefold office. 1. The teaching office. 2. The pastoral office. 3. The sacerdotal office. Mga kapatid, fulfilled. Ano bang fulfilled? Ibig sabihin natapos, naganap ang redemption dahil sa offices of Christ. The three offices are indicated in John 14:6. I am the way, I am the truth, and the life. Yan ang sabi ng simbahan. Ano pa ang malalim na explanation? Kasi kung offices lang pala ang ng redemption, ang fulfillment of redemption, kung sa offices lang pala, walang saysay pala ang pagkamatay sa cross, hindi. O palawakan natin ang explanation ng simbahan. So, paano sa in-explain ng simbahan? Ito. Ano explanation ng simbahan? The redemption objectively considered was fulfilled. Ulitin ko. The redemption objectively considered was fulfilled through the teaching and directing activity of Christ. So doon pa lang sa kaniyang gampanin ni Kristo, doon pa lang sa kaniyang kapanganakan, doon pa lang sa kaniyang pagtuturo, sa kaniyang pastoral, doon pa lang sa teaching, pastoral, and sacerdotal, doon pa lang, redeemed na po ang tao. Fulfilled na yan, napakalinaw dyan, fulfilled na doon pa lang. Pero, saan umipikto? O dito, in a supreme degree. However, it was effected, naging efekto, nagkaroon ng effect, saan? By the vicarious atonement and the merits of Christ in His sacrificial death on the cross. So doon sa cross ang effectiveness. Through the atonement, the insult offered to God by sin was counterbalanced. Through the atonement, the insult offered to God by sin was counterbalanced. Through the atonement, sa pagtubos, hindi sa laman. And the injury to the honor of God repaired. Through the merits of Christ, the supernatural riches of salvation were acquired, which are to be dispensed in the subjective redemption. Ibig sabihin naman, yung part natin, yung subjective redemption. Pero question, Brother Romer,
May nabanggit bang Mary sa dogma ng simbahan? Wala. May narinig ba kayong Mary, mga kapatid, sa explanation ng simbahan, sa fulfillment of redemption? Brother Angel, mayroon ba? Meron o wala? Oo, wala naman siya nakalagay na ano. Oh, bakit pinipilit din yung theology? Theology, pag-aanalisa lang yan ng mga theologians. Yun po dapat tumaunawaan, what is theology? Theology is the window of ang explanation na theology is the window of apologetics. Yan po ang theology, yan ang papel ng theology. Bintana lang po. Bintana lang, window of apologetics ang theology. I forgot the proper term. Theology is the window of philosophy yata. Philosophy or apologetic. Nakalimutan ko na. Pero something ganun. Basta ang theology, window lang po siya. Window lang, magbubukas lang po sa atin ng mas malawak na pananaw regarding sa kung ano ang teaching of God. Not theology alone. Ang theology ko sa baga, magbubukas pa lang ng ibang idea ba? Magbubukas lang ng mas malawak pa na paghimay, pag-explain, pagtanaw tingin. Yun po ang trabaho ng theology. Pero hindi po mag-i-stand ang theology alone without the decision of the church. Church pa rin ang mag-decide. Lahat ng theological opinion, tanggap ng church yan. No, sa mga hindi nakakaalam. Lahat ng theological opinion, tanggap ng church, tanggap ng church. Sabi ko kaganina, ang gagawin ng church, sasalain. Sasalain yan. Pagsala ng church, pag nakitang problematic to, tulad sa nangyari ngayon, problematic tong theology na yon. So, anong desisyon ng simbahan? Avoid mo na yan. Hindi nga unawaan. Napakadali lang naman unawain eh. Huwag kayong mag-stand sa theology only. Stand kayo sa desisyon ng church. Kasi ang church ang nagsasala ng theology. Ang church ang nagdesisyon. Kahit gaano kaganda ang explanation ng theology, kahit gaano kaganda ang explanation ng theology, pag sinabi ng simbahan, mali. Hindi pwede. Confusing. At saka sinabi yung prohibits parang magulang lang. Kaya nga, ibig sabihin yung prohibition. Pag sinabi na magulang mo, huwag ka munang aalis sa bahay ng ganitong oras Ibig sabihin ba, ay basta aalis ako? Di ba? Ganon. Kapag sinabi ng simbahan na prohibited, ibig sabihin, nasala na ang sinasabing theology. Nasala na. Kaya nga sabi pa ng Angel, kaya nga sabi ko ganina, hindi naman kinundima kasi wala namang explanation ng simbahan na condemn yung theology. Hindi naman Ang sabi lang, avoid muna kasi nag-cause of confusion. Ibig sabihin, hindi pa sigurado ang simbahan din kung dapat bang idogmatize yan o hindi. Pero as of the moment, wag muna. Parang sinabi ng magulang mo, wag ka muna, wag kang aalis ng hapon dito ka lang. Temporary lang yun. Pero makinig ka dapat sa tatay mo, mapapalo ka. Ganun lang yun. So, yun ang parang yung mas maganda explanation mga brothers and sisters. When the church said prohibits, ay sasabihin kahit prohibits yan, hindi naman condemn, gagamitin ko pa rin. Matigas ang ulo natin. Delikado yun. Meron pa rin katigasan ng ulo doon kasi ganun din Parang sinabi mo sa boss mo, sinabihan ka ng boss mo, wag ka muna magtrabaho kasi gumawa ka ng di papasok ka uli. Hindi lang naman yan temporary lang naman yan, papasok uli ako. Hindi ka magsasweldo. Ganun din yun, matigas ang ulo natin. Prohibits nga po kasi nga po pag church na nagsasabi, Code of Canon Law, no appeal. With the sentence, hindi niya naman sinabing dogma with the sentence of the pontiff, Roman pontiff or pope, when he make a sentence, no appeal. Maanatima nga tayo, prohibits nga po yung words There is a words Hindi naman sinabing, okay, bahala kayo, you can choose. Wala namang ganun You can choose, you use it or not. Hindi prohibits.
Just listen to the word prohibits, discourage because of confusing and it's not helpful. Malinaw naman ang paliwanag, bro eh. So ipipilit mo, matigas ang ulo mo. Ganun lang kasi. Saka ang concern ko ngayon dito, yung theology, no? So again mga kapatid, no? Theology alone cannot stand without the decision of the church. Unless hindi siya dinesisyon na ng simbahan, pwede nating i-stand yung theology. Okay, no? Yan po dapat nating malaman, no? Unless hindi dinesisyon na ng simbahan, yung theology na pinagmamalaki natin, pwede nating i-stand yun, pwede nating gamitin yun. Pero kapag may desisyon na po ang simbahan, stop using it. Hindi man kinundima ng simbahan, yes, hindi kinundima, pero yung bunga ng theology na yan na nag-create ng confusion, sabi ng simbahan, huwag muna ninyong gamitin yan. Kasi nga, nag-cause ng trouble. Sa isang vlog na nakita ko, ang nakita daw ng simbahan, mayroon ng sumasamba kay Maria bilang Redeemer. Yan daw ang isa sa nakita ng simbahan. Mayroon ng sumasamba kay Maria as Redeemer. So gugustuhin ba natin yan na marami ang sasamba kay Inang Birhen Maria as Redeemer? Gugustuhin ba natin yan mga kapatid? Kaya nga ang simbahan nag-take action eh. Uy, hindi na ito maganda. Dahil sa panukalang ito, nagkaroon na ng ibang pagtingin kay Inang Birhen Maria. Kaya ang sinabi ng simbahan, uy, stop muna ang ano na yan. Yan po ang mas malalim na nakita ng simbahan. Huwag po tayong huminto lang o mapapako sa isang theology. Again, theology is just only a window. Window lang po yan. Window po yan. Window of philosophy or apologetics. Branch of philosophy is theology. No, branch of philosophy ang theology. So, ang theology is the window of apologetics ba yun? Nakalimutan ko. Basta window lang po ang window lang, bintana, ang theology. Hindi po yan yung hindi po yan ang dapat nating panghawakan. Kasi kung theology lang pala, ang daming theology. So pati na rin yung Protestant theology, tanggapin na lang din natin without the pagsansala ng simbahan. Problematic po yan pag ganyan, doon lang tayo sa theology. Kasi pati yung theology ng Protestant, tanggapin nyo lang din. Without pagsasala ng simbahan. Ang simbahan nga nagsasala eh. Kaya nga hindi natin tanggap ang theology ng mga Protestante. Bakit? Pagsala ng simbahan dyan, yan? Problematic. So wag po tayo sa theology lang. Doon tayo sa desisyon ng simbahan. Nakuha niyo? Malinaw ba Brother Angel? Na wag tayo sa theology lang, doon tayo sa desisyon ng simbahan. Kasi kung hindi tayo titingin sa desisyon ng simbahan, doon lang tayo sa theology, tanggapin nyo na pati ang theology ng Protestante. Kasi hindi pala kayo nag-after sa kung ano ang desisyon ng simbahan. Nakuha nyo? Kaulitin ko, the theology was not condemned or does not condemn by the church, but the title na naging bunga ng theology is to be avoided. Sabi ka ganina ba na Angel, yung discourage hindi daw Prohibit. hindi daw prohibit. Basahin natin ang sinabi dito, ni-research ko. Oh. Ano ba sabi? Sabi dito. Similarity lang. Sabi dito, discourage are unprohibited are symmetrically related. Tama ko, related siya. Sometimes you can use discourage. Sabi ba Angel? Sometimes you can use discourage instead the word prohibited as an adjective or a verb. Kaya nga sabi ko sa Chaldean hindi ako theologian. Bro, may sinabi si Pope Benedict bro about dito bro. Sige bro. Sa Catholic Answers, sabi niya dito, si Pope Benedict kahit noong panahon pa ni John Paul II ay nagsabi, hindi ako naniniwalang magkakaroon ng aksyon upang ideklara ito bilang dogma.
Dagdag pa niya, ang titulo ay tila naglalaman ng labis na kahulugan sa isang salita at nagiging nakalilito Kaya dahil nga. madalas hindi naiintindihan ng mga tao ang kabuuan ng ibig sabihin nito. Si Pope Francis din naman ay ilang beses na ring lumayo sa paggamit ng terminong ito. So klaro bro, Kaya nga. klaro Kaya nga. na kasi parang ano ba, isang tirador, isang bala, dalawa yung or tatlo ang malalaglag. So mahirapan talaga yung mga tao na yung hindi nila maintindihan kaagad. Sasabihin nila, kasama pala. So ibig sabihin, meron ding papel si Maria na para itubos yung mga tao. Hindi man yun pwede kay tao lang man. Di ba? Pati din si Pope Correct. Benedict nagsabi talaga. Si Pope Francis talaga, Pope Francis, lumabag sa Francis kanyang, din, nagsabi sa din, bibig ni Pope Francis, parang kahangalan yung titulo na yan. Parang kasi nga mga kapatid, sabi ko nga, kung ako, sa pagbabasa ko ng sa mga doktrina ng simbahan, dogma, sa matter of pagtingin lang kung ano yung dogma ng simbahan, mga kapatid, kung ako nga nakita ko kung ano talaga ang dogma ng simbahan, God alone. God alone. No, yan ang dogma ng simbahan. Yan ang DFIDE. Pinakita ko naman sa inyo DFIDE O basahin ko nga ulit. Basahin natin ulit. Ano ang DFIDE dogma ng simbahan? Tapos biglang nasalisi ng Birheng Maria. O yan o. Sabi ng simbahan o. The Son of God became man and in order to redeem men. DFIDE. Kila yung DFIDE? Yan ang dogma na hindi pwedeng palitan. O kung isali mo si Birheng Maria dyan, hindi na palitan mo na yung dogma. Naku, ba na Angel? Bro Angel, nag-get mo yung point ko, bro? Ang DFIDE dogma, hindi pwedeng palitan. Ulitin ko, ang DFIDE dogma, yan ang dogma ng simbahan na hindi pwedeng palitan. O ulitin ko sa makatlo, ang DFIDE dogma, yan ang hindi pwedeng palitan. So, ang DFIDE dogma ng simbahan, the Son of God became man, Son of God lang in order to redeem men. Hindi sinabi ng simbahan, the Son of God became man in order to redeem men together with Mother Mary. Walang ganon. Tapos ngayon sa theology, lumabas ang pangalan ni Inang Birheng Maria. Confused or hindi confused, Brother Angel? Confused kasi kaya nga magiging mangyari dyan si Mama Mary kasi pag co-redemptrix, tagapagligtas. Sabi ni Inang Birheng Maria, sabi niya Mother Angel, my Ang Diyos God, ang tagapagligtas niya. may Savior. May Savior na nga po mga kapatid. Hindi naman gano'n kahirap intindihin yun no. Pwede siya maging natin, no, intercessor. Hindi tayo ng pray for us. No, sinabi naman niya sabi niya doon sa isang private revelation niya po sa mga nakikinig ngayon. Malinaw ang sinabi niya doon Ang sabi niya, those of my devotees, I will lead them to my Son, Divine Son. Lead them. Pero pag sinabi mong siya'y tagapagligtas, mga kapatid, siyempre, alam ng simbahan yan. Pag co-redemptrix na siya, isa siya sa tagapagligtas. No, naging instrumento siya, but not mismong tagapagligtas kasi. Yung word kasing redemption, redeemer Doon nung inaan natin yung redeemer mga kapatid, no? Kaya, siyempre, intercessor pwede siya, pero yung redeemer na masyado ng sa simbahan, kaya siguro nila yun, magiging Diyos na talaga siya dyan. Kaya sabi nung there is confusing because evangelical, the Protestant may think Mary is also God. See? Malinaw yung sabi ng theologian Bro Junri kanina Kaya nga, di ba, ang kasi Ate Mother Angel, ang panawagan natin dito is to yun bang hinihikayat natin ng mga Protestant na makabalik. Kaya nga. Paano sila babalik kung doubted sila sa ating aral? Sasabihin si Mary, pag sinabing ko redeemer din siya, tagapagligtas din, magiging Diyos siya, sabi nung theologian kanina. Malinaw naman po yun. Simpleng lang, wag kayo ma-confuse. Ganun lang kasimple yan. Okay na siguro, mukhang umabot na tayo ng 11:30. Oo, tsaka mukhang napaos na ako.